skydiving. Sige, goodbye na lang ako kay bungee jumping. Hindi ko kaya yung ganyan. Pero, hello sa paragliding. Kaya ko yung gawin. And love, nasa bucket list ko ang skydiving. Pero sana may kasama pa ng flight. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, na-miss ni Sir Alden mga kasambreros si soon to be Mrs. Fulkerson dahil nga sa post niya dito. Pero babalikan natin yon yung 2019 nga nila na-interview mga kasambreros na napakinggan ninyo na kung saan ay nasa checklist. Grabe na ang organized nila kasi 2019 pa itong video nila sa Hello Love Goodbye mga kasambreros. Na-relate ko dito sa pinost si Sir Alden kagabi sa kanyang Instagram account. Na nga no, kasi di ba in-interview sila dati, parang Hello Love Goodbye. May tatlong dapat gawin ang tawag dito, skydiving, bungee jumping at saka solo paragliding. Si Ma'am Catherine ayaw niya ng bungee jumping, goodbye daw. Tapos sabi niya dito sa paragliding ay yun, wow, pwede niyang gawin. Tapos love naman at saka nasa bucket list niya yung skydiving, pero sana may kasama. O di ba? Okay, alam niyo na. Nagkaroon sila ng di ba, ng skydiving dun sa Dubai mga kasombrero. So nakita natin yung nag-uusap talaga sila, parang nagpaplano sila in secret mga kasombreros no, na 2019 tapos nagawa niya 2024, di ba? So ganon. So Sir Alden dito, gaya na pangyanin niyo ay hello siya sa solo skydiving kasi syempre dati may Kathniel pa, so hindi naman naisip na maghihiwalay sila no. Tapos love naman siya sa bungee jumping. Tapos tinakot siya dito ni Ma'am Catherine kasi para may isang video doon na nakita si Ma'am Catherine na sumubsob sa lupa yung nag-bungee jumping. Tapos parang delikado daw. Tapos si Sir Alden parang biglang natakot bigla. Pero sabi niya 1 out of 100 lang naman yung ganun. Kasi sabi ni Sir Alden parang safe siya kasi nga may tali. Tapos goodbye naman Sir Alden sa paragliding kasi nakakasuka na try niya na daw. Tapos nakakasuka daw mga kasombreros. Pero nga to alam natin, so sa video na ito na pinost si Sir Alden kagabi, parang siya, parang nasa parachute, no? Hindi siya ito yung paragliding, hindi na siya paragliding eh. Ito yung parang nasa parachute, parang nasa parachute siya mga kasombreros. Tapos meron siyang voice over. Yung voice over niya dito na and in this moment I swear we are infinite. So ang kulit dito sa niya is may aso no na parang sinasakyan niya. Parang dito na talaga dito na realize na grabe ang parang nagpaplano sila ng schedule nila in secret mga kasombreros. So ngayon ay nag-uusap na lang sila sa private at saka of course na yung mga posts nila ay related no. Sometimes ay connected mga kasombreros at pareho yung kanilang pinopost sa kanilang Instagram or social media accounts mga kasombreros. So kung kaya team panatag ko tayo mga kasombreros ha, kasi sila ay talagang lang. Siguro na yung pagbaba ni paglapag ni Ma'am Catherine dito sa skydiving nila sa Dubai. 'Di ba parang in-line agad siya ni Sir Alden tapos ganyan parang kinakausap. So sabi niya, "O 'di ba, sabi ko sa iyo, natupad natin yung usapan natin nung arapang yung nasa bucket list mo na gusto mo ng skydiving nung 2019 natin na interview sa Hello Love Goodbye." Or 2018 mga kasombreros no. Pero ko lang po 'yun. Parang assumption ko lang mga kasombreros no, hindi naman totoo. So parang yun ang naisip ko mga kasombreros. So team panatag tayo ha, kasi sila po ay talagang nag-uusap mga kasombreros. So team panatag tayo ngayon pa nagpatayo sila ng kanya-kanya mga bahay mga kasombreros no. So ang kulit lang no, ito agad yung naisip ko nung nakita ko tong post ni Sir Alden mga kasombreros. So para silang nagsasagutan, sabi nga ni kasombrerong Raquel ay parang nagsasagutan na ang Kathleen sa kanilang mga post mga kasombreros. And then ito, so kahapon ay nagbike no si Phenomenal Box Office King kasama ang kanya mga tropa pips mga kasombreros na sina Ma'am Mitch Oliva at saka si Sir Prince Binmar. So kakapost nilang kagabi mga kasombreros. So kasama rin dito yung ibang si Ma'am Marlene parang dumaan na siya kay Ma'am Marlene Capones. Parang hindi ko alam kung naging part siya ng parang hindi yata siya nagbike eh.
Para may ginawa yata na iba si Ma'am Marlene Capones na wife po ni Sir Mauro Lumba, mga kasembreros. And yun nga, no, may isa pa dito si Sir Alden mismo yung may hawak ng ng camera, mga kasembreros. And then ito, so nag-post na isang admin dito, sabi niya, parang inulit niya yung sinabi ni Sir Alden dun sa kanyang Instagram post na about nga dun sa mga corrupt na politicians, no? Walang mag-move on. Ito yung naisip ko dito, hindi mag-move on ang mga Pilipino sa gantong issue kasi every time may baha, ang maalala nila yung mga anak ng mga corrupt na nilustay ang pera sa mga bag na milyon-milyon, hundreds of thousands mga kasembreros, yung mga kaliwat ka ng bakasyon. So, talagang reminder, hanggat hindi makukulong at walang makukulong mga kasombrero sa issue na ito, hindi titigil ang mga tao. Kasi every time na babaha sa Quezon, babaha sa Caloocan, babaha sa Bulacan, babaha sa kung saan lugar mga kasombrero. So, kung parang yung baha, naging reminder na lang sa mga tao. So, mahirap yun, no? Talagang cargo de konsensya talaga ito mga kasembreros ng mga corrupt na politicians. Kasi nga, nalantad na sila sa social media at saka sa media, no? Sa mga balita, kaliwat kanan, ay ang hirap pa naman yan kasi mga social media influencers, pati mga artista, aware na ganito pala yung kalakaran mga kasumbre sa gobyerno. Naku, talagang lagot talaga ito, no? Kasi every time nababaha, talagang i-remind ng mga vloggers at social media influencers, yung mga taong ito na yung mga tax doon lang pala napupunta sa mga luho ng mga Nepo babies, mga kasembreros, no? So, bahala na ang Panginoon at saka ang batas, no? Ang huhusga, mga kasembreros. So, sabi nga dito, gising na, sobra na. Ito yung time na yung kay Jessica Soho, tapos kinamparan yung dalawang bata na sobrang hirap na parang elementary pa lang nagtatrabaho na sa palengke. Pero sila, yung mga Nepo babies, ay ang kaliwat kanan na mga luho ang kanilang binibili, mga kasembreros. And then ito, so sinariwa ng isang Facebook admin. So, Pageant Talk Overload, sabi niya dito, Catherine Bernardo and her leading men throughout the decades. So, parang yung mga leading men niya simula bata, no? Cute dito niya, no? Makisig Morales. So, simula nung bata niya, simula nung bata pa siya, yung mga leading men niya, no, naging katrabaho niya, mga kasembreros. So, si Mama, nauna pala si Sir Makisig, no? Makisig ng bata pa, pangalawa si Albi Casino, tapos si Sir Enrique Hill, no? Naging leading man din pala niya si Sir Enrique Hill, tapos of course, no, si Sir Daniel Padilla, tapos si Sir Alden Richards, na hindi lang niya leading man kundi for life na ito, mga kasembreros. At saka ngayon nga ay si Sir James Reid, mga kasembreros. So yun po, no. Pero leading man lang naman kasi napanood ko yung isang video na nilinaw ni Ma'am Kath, mga kasembreros, na walang attachment personally, mga kasembreros, na kasi parang gusto ng mga tao love team o parang tatanong sa love team na ba sila, parang on-screen partner and so on and so on. So sa project, sa partnership lang talaga, mga kasembreros, yun ang sinasabi niya nung nilinaw niya na partnership lang talaga yun ng managements, mga kasembreros, ng Dream Escape at ng ABS-CBN. So walang halong kumaga pa kasi syempre, no, meron ng girlfriend si Sir James Reid. So respeto na lang, mga kasembreros, no, sa kanilang relationship. And then ito, so nag-post Sir Alden ng cycling bike, mga kasembreros, no, na sapatos, no, talagang ito ay designed for biking, mga kasembreros. Basta ito, Quote Shoes and Dren Thomas 86. Ito nakatag dito. So baka bibilhin niya rin ito, mga kasembreros. And then ito, so post niya, baka malamang sa malamang ay magja-Japan talaga sila, mga kasembreros, no? Kasi nag-post siya ng Universal Studios na sa Japan naman ito, mga kasembreros. Tapos ang nakalagay dito ay Demon Slayer, no, na anime, mga kasembreros. So ito po, tapos parang may mga pagkain na naman, so food trip na naman. So kasi malapit lang ang Japan, kaya nga nila yung London na Europe, ilang oras yung biyahe, mga kasembreros. And the next item natin, mga kasembreros, of course, na ang panalangin ni Sir Alden for today. Sabi niya, Dear God, thank you for helping me walk in love. Help me to see myself as you see me, an ambassador of Christ, called to reflect your heart to the world. May others see Jesus when they see me, and may they encounter your love through my words.
actions, and attitude. Help me to walk in this truth today. Strengthen me to represent Christ well in every situation, showing grace, kindness, and compassion. Let my life be a clear reflection of your love and goodness to those around me. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, talagang ito ay isa sa mga inaabangan ko rin, mga kasombreros, no? Yung kanyang panalangin, mga kasombreros and mga Catholics. So, last item natin, mga kasombreros. So, sabi dito sa isang post ulit, no, sa Facebook, parang gusto nila na isama si Vince Maristala sa bagong project ni Ma'am Catherine, no, na kasama nga si Sir James Reid, mga kasombreros. So, sabi dito, sana isama rin si Vince Maristala sa new project ni na Catherine at James Reid para kompleto na ang Vince and Kath and James. So, kasi di ba yung dati, yung pelikula ni na Ma'am Julia Barreto, if I'm not mistaken, ay ganito yung title, no, yung James, Vince and Kath, mga kasombreros. So, pero hindi ko alam kung ano, kasi parang lang to. Dito, parang pinost lang niya na request, mga kasombreros. So, pero hindi ko lang alam kung ano yung nila. Yung tao dito. No, si Ma'am Julia Barreto, si Sir Joshua Garcia, at saka si Ronnie Alonte, yung bida pala dun sa Vince and Kath and James, no? So, parang katuwaan lang ito ng isang fan, mga kasombreros, na isama si Vince. Kasi nga dati ganito yung kanyang title. So, pero, although hindi ko lang kung manonood talaga ako nito, mga kasombreros, kasi unang-una wala namang TV sa bahay. Siguro papiyaw lang na update ang gagawin ko dito, mga kasombreros, no, sa bagong project ni Ma'am Catherine. Pero support pa rin tayo. Pero not to the point na talagang manonood ako ng full, mga kasombreros. So, update lang din ang gagawin natin dito. Alright, so po sa ating Catholic items, ha. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. Today is September 2, no? 2025, Tuesday na po. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title po natin, Inggit sa Makasalanan. Proverbs 23:17. Do not let your heart envy sinners, no? But be zealous for the fear of the Lord all the day. So, inggit sa makasalanan. So, sinasabi niya, King Solomon po dito ay hindi dapat tayo naiinggit, no, sa mga makasalanan kung sila po ay nagpa-prosper, sila po ay nagiging successful at nagiging matagumpay sa buhay, mga kasombreros. So, wag natin silang kainggitan because ang Diyos natin ay marunong at alam na alam niya kung paano i-bless or pagpalain ang mga taong tapat at ang taong matuwid, mga kasombreros, over doon sa mga taong gumagawa ng masama para lang makagain, no, ng success at saka yaman sa buhay. So, kung babasahin natin itong Proverbs 23:17, ay makakakuha tayo ng profound reminder, mga kasombreros, about sa mga puso at saka desire natin, mga kasombreros. Kasi ang envy, nagsisimula talaga yan sa mind, sa heart, mga kasombreros, no, yung inggit and selos, mga kasombreros. Ang inggit, by the way, is envy, and ang jealous is selos. So, yung jealous ay magkaiba po sa envy, no? Yung envy kasi ay naiinggit ka sa mga bagay na hindi sa iyo. Kaya ang jealous naman ay parang nasiselos ka sa tao or sa bagay na sa iyo, no? Kunwari, asawa mo, jowa mo, for example, or kaibigan mo, and so on. So, ang Diyos kasi natin ay jealous God siya, no? Kasi nga pagmamayari tayo ng Panginoon. So, sa envy, yung bagay or yung tao gusto mong makamtan, gusto mo pa sa iyo, pero hindi naman sa iyo, mga kasombreros. So, parang wala kang karapatan, mga kasombreros. Pero ito naman ay nagiging mainggitin ka sa taong makasalanan kasi, bagong niya, wow, buti pa siya, nakagraduate siya, buti pa siya, nakabili ng ganito, buti pa siya, may bago silang ganito, buti pa siya, nakapunta sa ganito, buti pa siya. So, parang gano'n na mindset, mga kasombreros ba? May mga pangarap naman na mga kasombreros na driven or rooted sa tamang motibo, no? Pero hindi sa point na naiinggit tayo sa maling pamamaraan at maling motibo, mga kasombreros. So, the verse encourages us not to let our hearts envy those who do wrong, magawa ng mali at masama, meaning we should not long for the lifestyle or the apparent successes of people who do not adhere to God's principles. So, marami no? Yung mga hindi maka-Diyos, kaya nga sila gumagawa ng masama, no? Nakaka-gain sila ng kanilang
material wealth, for example, or current status na lavish kasi nga hindi sila makadiyos. So, yung gains nila, yung profits nila, yung kanilang kayamanan or something na meron sila mga kasombrerers ay galing sa masama. So, ito po yung sinasabi dito na hindi galing sa prinsipyo at sa Panginoon, mga kasombrerers. Instead, we are urged to be zealous or passionate for the fear of the Lord. So, instead of mainggit tayo sa makasalanan, ay maging maging passionate tayo, magiging on fire tayo mga kasembreros sa ating takot at pag-ibig sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito ay we should have a deep respect, no, at saka reverence or galang or paggalang, no, sa ating Panginoon na ating pinaglilingkuran, yung ating tatay sa langit, influencing how we live our lives and make our choices. In simpler terms, this verse is saying that we should focus on what God wants for us rather than on what others seem to have, especially if their ways are not aligned with God's teaching. So, yun nga, no, talaga minsan hindi mo iwasan na paano ba ito nagkakaroon ng ganito? Hindi nga ito nananampalataya sa Diyos, wala nga itong panahon sa Diyos, wala nga itong panahon sa Biblia, and so on and so on. So, bilang tao, parang hindi mo iwasan na ganun yung nangyayari, no? Na hindi mo iwasan na you feel that way. Na buti pa si ganito, hindi nga siya naglilingkod sa Panginoon, hindi mo palamura nga yan. Tsaka yung, tawag dito, may galit nga sa magulang niya, may galit nga sa kapatid niya, hindi nga sila nagkakaunawaan at tsaka magulo ang pamilya, pero meron silang mga kapirahan. Pero mas pipiliin mo ba yung ganun na marami kang pera pero wala namang katahimikan at saka pag-ibig sa loob ng tahanan? So, mas blessed mga kasembreros, mas pinagpala yung pamilya na hindi man gaano mayaman pero may love at saka understanding sa loob ng tahanan. As we walk through our daily lives, it can sometimes be easy to look at those around us and feel envious of what they possess. So, gaya na mention ko po, no, physical belongings, popularity, or even their seeming happiness. So, yun na, bakit naging famous to? No? Bakit naging sikat to? Ganito naman ginagawa nito. Parang wala namang kasense ang ginagawa nito. Parang namang gaganto-ganto lang siya. Mag-share lang ng kanyang life update. Tapos million agad ang views. So, minsan na guilty ako dito. No? Minsan na buti pa sa ganito. No? Parang ang dami niyang views. No? Parang sumayaw lang siya ng konti. At saka nagsalita lang ng konti. Million agad ang views. Na parang ganun mga kasambreros. No? Pero yung isip ko talaga dito na bumabalik ako dun sa pag-ibig at saka katotohanan na kahit na trillion pa ang views mo or income mo, kung hindi mo ginagawa ang purpose ng Panginoon, everything is useless. So parang 1 trillion times -1 is equals -1 trillion. So ganun siya mga kasembreros. So kung kaya kahit anumang karangyaan, anumang wealth, anumang dami ng successes or trophies or achievements ng isang tao, kung hindi niya ginagawa ang main purpose at main mission niya sa mundo, ay useless din mga kasus. Kung temporary lang lahat ng ito. By keeping our focus and our commitment to God, we can cultivate a life that is rich in spiritual fulfillment rather than one that is merely concerned with worldly comparisons. So parang kakasabi ko lang ng example mga kasembreros, no? Worldly comparison. So Proverbs 23:17 offers us valuable lessons that we can incorporate into our daily lives. Unang-una na lesson dapat na dapat nating i-embrace at isa pamuhay dito mga kasembreros ay we must learn the importance of setting our affections on the things of God. So affection, meron tayong deep concern at pagmamahal ba sa mga bagay na related sa Panginoon. So everything related sa Panginoon, yung kanyang salita, yung panalangin, yung good character, no, good image mga kasembreros, pagtulong, no, simbahan, no, nagsisimba tayo sa ating mga kapatiran, yung appreciative tayo. Let's just think of the fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So yun mga kasembreros, no, humility, understanding, mga kasembreros, so idagdag pa natin. So lahat ng good attributes. So yun po siya mga kasembreros na mas kailangan ng tao over material things. Kasi ganito yun ang pamilya, kapag meron silang love, meron silang unity, merong understanding about isa, makakaplano yan sila ng mas okay. Makakaplano yan sila ng mga beneficial na mga plans or steps mga kasembreros. So, susunod yung material things, no? Susunod yung material blessings.
Kasi nga nandun na yung spirit ng Panginoon na love, joy, peace, patience, and so on sa loob ng tahanan. So, whereas kapag may material things kayo, pero wala namang, hindi kayo nagkakasundo, walang pag-ibig sa loob ng tahanan, so, hindi mo na-enjoy. Kumbaga pa, hindi mo lubusang na-appreciate mga customers ang blessings ng Panginoon kasi nga, kanya-kanya naman kayo, no? May alitan pa kayo. So, ganun siya mga kaso. So, we have to choose and we must be, no? Yung we must possess mga kasambreros, yung fruit of the Holy Spirit ng Panginoon na puro kabutihan. Finally, we'll learn to celebrate the victories of others without comparing our lives to theirs. So, tuturuan tayo nito na kumaga pa, isi-celebrate natin ba kung sila nagdiriwang, tayo nagdiriwang, kung sila masaya, tayo masaya, kung sila malungkot, tayo malungkot, kung sila down din tayo, kung sila ay fulfilled or kung pa successful, so tayo dapat ganoon mga so parang we must be happy for them, pero not to the point na parang masama na nga sila, parang kasi nga ang totoong pag-ibig ay hindi nagre-rejoice or hindi nagsasaya sa kasamaan but sa katotohanan mga kasambreros. So as a final thought, ang Proverbs 23:17 ay nagsiserve sa atin ng powerful reminder mga kasambreros na let's focus our relationship sa ating Panginoon, no? Kasi kapag okay at malapit tayo sa ating Panginoon, tuturuan niya tayo ng pag-ibig and concern, understanding, care, and so on mga kasambreros. Kung kaya huwag tayong mainggit sa mga makasalanan kasi nga nagiging successful sila. Kasi nga mas mahalaga mga kasambreros ang ating relasyon na maganda at mabuti na puno ng pagmamahal over material things na nagiging envious at saka greedy na tayo mga kasambreros. Alright, so naman po sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, no? Pananampalataya, pag-asa, understanding, and humility mga kasambreros sa ating buhay at tahanan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga source and paalam po.